Ano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga pinakamisteryosong lugar sa mundo ay wala sa kalawakan, hindi nasa kadiliman sa ilalim ng dagat, habang narating na ng tao ang buwan, nakapagpadala ng mga makina lampas sa ating solar system at patuloy na naghahanap ng sagot sa mga bituin, may mga lugar pa rin sa sarili nating planeta na halos hindi pa lubos na nauunawaan. Mga lugar na sobrang lalim, sobrang dilim at sobrang delikado. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung ano ang maaaring nagtatago roon. Bago tayo magsimula, siguraduhin mong i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications. Dahil ngayong gabi ay sisisirin natin ang pinakamalalim na lugar sa mundo na hindi pa rin ganap na naaabot ng tao. At bago matapos ang video ito, maaari mong mapagtanto na ang pinakamalaking hiwaga ay hindi kailanman nasa kalawakan, kundi nasa Earth mismo. Kapag iniisip ng karamihan ang mga lugar na hindi pa natutuklasan, kadalasan ay iniisip nila ang malalayong planeta o mga galaksi na lampas sa ating maaabot. Pero ang isa sa pinakamisteryosong lugar na alam ng siyensya ay hindi milyon-milyong kilometro ang layo. Ito ay narito mismo sa Earth, nakatago sa ilalim ng karagatang Pasipiko sa isang lugar na tinatawag na Mariana Trench. Sa pinakamalalim nitong bahagi, na kilala bilang Challenger Deep, ang karagatan ay bumababa ng halos 11 kilometers. Para maunawaan kung gaano iyon kalalim, isipin mong baliktarin ang pinakamataas na bundok sa mundo, ang Mount Everest, at ilagay ito sa loob ng trench na iyon. Kahit ganoon, ang tuktok nito ay mananatili pa ring nakalubog sa tubig. Sa lalim na iyon, walang sinag ng araw na nakakarating. Ganap na itim ang tubig. Ang temperatura ay nananatiling halos nagyayelo. At ang pressure ay halos imposibleng isipin. Tinatayang ang pressure sa pinakailalim ng trench ay higit 1,000 beses na mas malakas kaysa pressure na nararamdaman natin sa sea level. Hindi kailanman nabubuhay roon ang normal na katawan ng tao. Kahit karamihan sa mga submarino ay agad madudurog sa sobrang bigat ng pressure. At gayon pa man, may buhay doon. Natuklasan ng mga sayentipiko na nag-explore sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan ang mga nilalang na halos imposibleng paniwalaan. Ang ilan ay may transparent na balat kung saan makikita ang kanilang mga lamang loob. Ang iba naman ay kayang lumika ng sarili nilang liwanag sa gitna ng total na dilim sa pamamagitan ng tinatawag na bioluminescence. May ilan ding gumagalaw sa parang hindi natural, tahimik na lumulutang sa tubig na hindi kailanman nasisikatan ng araw. Maraming researcher ang nagsasabing mas alien pa raw ang pinakamalalim ng bahagi ng Earth kaysa sa outer space. Dahil hindi tulad ng buwan o Mars, ang mga lugar na ito ay nag-evolve ng hiwalay sa loob ng milyon-milyong taon. At sa ilang pagkakataon, nakakita ang mga sayentipiko ng mga bagay na hanggang ngayon ay hirap pa rin silang ipaliwanag. Sa ilang deep sea mission, nakapagtala ang mga researcher ng mga kakaibang tunog mula sa dilim, mababang frequency, parang metal na echo, mga vibration na tila nanggagaling sa hindi kilalang bahagi ng karagatan. Ang ilan sa mga tunog na ito ay kalaunan na ipaliwanag, pero ang iba ay nananatiling misteryo. At marahil ang pinaka nakakabahalang bahagi ay ito. Mas marami pa tayong alam tungkol sa ibabaw ng Mars kaysa sa sarili nating karagatan. Mahigit 80% ng mga karagatan ng Earth ang hindi pa namamapa, hindi pa nakikita at hindi pa natutuklasan. Isipin mo iyon, isang buong mundo na nakatago pa rin sa sarili nating planeta. Sa loob ng mahabang panahon, naniniwala ang mga tao na ang pinakamalalim na karagatan ay isang tahimik na lugar lamang. Isang walang katapusang kapatagan ng putik at dilim kung saan halos walang nabubuhay. Kung walang sikat ng araw, walang halaman. Kung walang halaman, walang pagkain. At kung walang pagkain, walang buhay. Pero kalaunan, napatunayang mali iyon. Noong huling bahagi ng ika-20 siglo, may natuklasang kamanga-manga ang mga sayentipiko sa ilalim ng dagat, mga hydrothermal vent. Ang mga vent na ito ay mga siwang sa ilalim ng dagat na naglalabas ng sobrang init na tubig mula sa magma sa ilalim ng Earth. Ang ilan sa tubig na ito ay umaabot sa higit 350 degrees Celsius. Pero dahil sa matinding pressure, hindi ito kumukulo. At sa paligid ng mga vent na iyon, natuklasan ng mga sayentipiko ang buong ecosystem na nabubuhay sa kumpletong dilim. Mga higanteng tube worm na mas matangkad pa sa tao, mga bulag na hipon na nagsisiksikan, at mapuputlang alimango na gumagapang sa mga mineral tower. Mga nilalang na nabubuhay sa lugar na dapat imposibleng tirhan. Sa halip na umasa sa sikat ng araw, gumagamit sila ng kemikal mula mismo sa Earth bilang enerhiya.
At binago nito ang lahat. Dahil kung may buhay sa pinakamadilim na bahagi ng Earth, posible rin kayang may buhay sa mga nakatagong karagatan ng ibang mundo. Naniniwala ngayon ang ilang sayentipiko na ang mga buwan tulad ng Europa at Enceladus ay maaaring may mga karagatang nakatago sa ilalim ng yelo. At kung totoo iyon, maaaring ang pinakamalalim na lugar sa Earth ang unang sulyap natin sa tunay na anyo ng buhay sa ibang planeta. May mga pagkakataon na may nakita ang mga explorer na hindi nila madaling maipaliwanag. Sa ilang deep sea expeditions, nakuhanan ng kamera ang mga aninong gumagalaw sa gilid ng liwanag. Malalaking hugis na lumilitaw lamang ng ilang segundo bago muling mawala sa kadiliman. Ang ilan ay kalaunang natukoy bilang giant squid, pero ang iba ay hindi kailanman ganap na nakilala. Ang giant squid mismo ay dati lamang itinuturing na alamat. Sa loob ng daan-daang taon, nagkwento ang mga mandaragat tungkol sa malalaking nilalang na umaangat mula sa kailaliman at nawawala rin agad sa ilalim ng alon hanggang sa tuluyang napatunayan ito ng siyensya. At nang mapatunayan ito, nalaman nilang may mga nilalang na mas mahaba pa sa isang bus na matagal nang nabubuhay sa dilim, nakatago, tahimik, hindi natutuklasan sa loob ng maraming siglo. At iyon lamang ay nagiiwan ng isang nakakakilabot na posibilidad. Kung may ganoong kalaking nilalang na nakatago ng napakatagal, ano pa kaya ang naroon? Isa sa pinakakakaibang tunog na naitala sa karagatan ay tinawag na Dove Loop. Noong 1997, may mga underwater microphones na nakapagtala ng isang tunog na mababang frequency na hindi pa naririnig ng mga sayentipiko noon. Napakalakas nito kaya narinig ito sa napakalawak na bahagi ng karagatan. Sa una, walang nakakaalam kung ano ang pinagmulan nito. May nagsasabing maaaring galing ito sa bulkan sa ilalim ng dagat. May iba naman nagsasabing mula ito sa pagbitak ng yelo. At sa maikling sandali, may ilan na nagtatanong kung posible kayang may nilalang sa ilalim ng dagat na mas malaki pa sa kahit anong kilalang hayop sa mundo. Kalaunan, sinasabi ng mga researcher na maaaring pagbitak ng Antarctic ice ang dahilan. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin may mga tunog sa karagatan na hindi lubos na maipaliwanag. Dahil hindi lang ang mga nilalang ang itinatago ng dagat. Minsan parang may tinatago rin itong mga boses. Sa bawat paglusong ng tao sa hindi kilala, isang katotohanan ang paulit-ulit na lumalabas. Sa kabila ng lahat ng mapa na nagawa natin, sa kabila ng lahat ng teknolohiyang nalikha natin, at sa kabila ng lahat ng lugar na inaakala nating naiintindihan natin, may mga lihim pa rin itinatago ang ating planeta. At marahil ang dahilan kung bakit napakabigat ng mga lihim na iyon ay dahil matagal na silang narito sa ilalim natin. At nag-iiwan ito ng isang huling tanong. Kung ganito palang kaliit ang alam natin tungkol sa mundong nasa ilalim ng ating mga paa, ano pa kaya ang naghihintay sa kailaliman ng dagat?